Hello, hello. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po kay Sheila na nagtitrain na umawit sa mga anak namin. Alam nyo, masarap sa ministry pagka yung buong pamilya mo kasama mo. Sabi ko, di baling wala kayong pera, basta yung buong buhay nyo nasa ministry. Kahit wala kayong sweldo, basta may kaluluwang naliligtas araw-araw. Yun ang pinakamaganda. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa impluensya at itinuro ng ating mahal na pastor. Kasi pera, pag hindi ka marunong mag-handle, magugulo lang utak mo. Kaya mas magandang masanay sila, mahubog sila, ma-in-love sila sa Panginoon kaysa anumang bagay. That's for me, para sa aking mga anak. Kung hindi kayo ganun, huwag niyong gawin sa mga anak niyo. Pero yan na yung kinamulatan ko sa simbahang ito. Di bali wala akong pera, basta araw-araw nasa Panginoon ako. Tutuwa ko sa mga anak ko talagang si Mishak, piano rin, choir conductor. Si Belte, nagtuturo every Sunday ng magpiano sa mga ibang young people. Ganon din si Negong. Kaya sabi ko, ito yung buhay natin. Wala nang higit na maganda dito. Sapagkat ito na yung pinakamaganda. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lang nila alam na itong mga anak ko ay sobrang tuwa ko pag araw-araw yan, araw-araw. Kaya sabi ko sa kanila, mag-iingat lang kayo. Bishak, hindi ko pa na-check yung cellphone mo, baka may mga nagte-text sa'yo at baka may tinetext ka na rin. Alam nyo, hindi naman masama yung text, basta yung text ng Bible. At hindi naman masama mag-text sa cellphone, basta yung mga dinidisciple mo. Nakakatakot eh. Masira ang ministry. Tumayo po tayo lahat. Pero sa totoo lang, ako sobrang tuwa ko talaga sa mga anak ko. Let's go to Luke chapter number 17. Pakaganda po yung tema natin, making decisions and managing decisions. I believe this morning, this conference, we are in the valley of decision. Sabi nga ni Joel, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Alam nyo ba, araw-araw gumagawa tayo ng decision sa buhay natin. Katulad ngayon, bakit nag-toothbrush ka ba after the breakfast? That's decision. Pero masarap din mag-toothbrush habang hindi na mawala yung inulam mo. Okay, dito po tayo, Luke chapter 17. Beginning from verse number 11. Luke 17, verse number 11. Ako na lang po magbabasa. Sabi ng Bible dito, and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master. Alam nyo, maganda yung tawag nila sa Panginoon. Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Ngayon pong umaga, few minutes, yan pong pag-uusapan natin, decision. Kahapon, ang ganda ng definition na binigay sa amin, sa pastor's session ng ating mahal na pastor. Napakaganda. Oo. Kaya, mahalaga po na maunawaan natin, lalo na mga kabataan, yung paggawa ng decision, then after you made it a decision, you also know how to manage it. Experience na po natin yan. Marami tayong mga ginagawang decisions sa buhay natin, but after we made it, yun na. Hindi na natin alam kung paano i-manage. Pero alam nyo, itong binasa natin, napakaganda po ito. Tayo po'y manalangin, nakilang Diyos, salamat po sa napakalagang conference na ito, Panginoon. Thank you, O God, for the wisdom that you gave to our pastor, O God. At ito po, binabahagi po sa amin. At salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay makarating dito, makapakinig, matuto. Kaya dalangin ko po, O Diyos, na maging yung mga kasama ko po from PMABC, na hindi po masasayang, Panginoon, yung pagdalo namin. But this is the starting point, O God, na matuto po ang bawat isa kung paano gumawa ng tamang decision sa buhay po namin. And how to manage it, oh God. Salamat po at bigyan niyo po ako ng wisdom, ganun din po ang bawat isa. And forgive us our sins in Jesus' name. Amen. All right, so you may be seated, please. Ngayon, napakaganda po itong binasa natin. Alam niyo, maganda yung, para sa akin, ay mas maganda yung nagte-take note ka habang nakikinig ka, kaysa naman natutulog ka. Di ba? Amen? Alin mas maganda, natutulog o nagte-take note ka? Yung iba naman nagte-take note habang natutulog. So, hindi ko na alam kung paano ginagawa yon. Bahala na kayo. Oh. But, you know, itong binasa natin ay karamihan sa atin, alam na natin ito. Of course, binasa natin ito sa aklat ng ni Luke. In the book of Luke. The book of Luke is, if we are going to study it, Luke wrote this book to present an accurate account of the life of the Lord Jesus Christ and to present Christ as the perfect and human Savior. So, kaya mga kapatid, hindi tayo, magpasalamat tayo sa Diyos, hindi tayo nanghuhula patungkol sa Panginoong Hesukristo. Because we have the accurate record of the life of the Lord Jesus Christ
no other than sa ating aklat na hawak ngayon, mga kapatid, which is the King James Bible. Do you believe that your Bible, the King James Bible that you're handling on, is a perfect Bible? I am imperfect, you are imperfect, but we have a perfect Bible. So Luke, the author of this book, human author, he is a doctor, according to Colossians chapter 4, verse number 14. A Greek and a Gentile Christian. He is the only known Gentile author in the New Testament. Luke was a close friend and companion of Paul. He wrote Acts, at saka itong binasa natin, at makikita natin, mga kapatid, he addressed it to Theophilus, which means one who loves God. Do you love God? Kung mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, kasama ka dito sa ina-address ni Luke. At kung hindi mo mahal ang Panginoon, it's time to love God. A Gentile. And I believe this book is not only for Theophilus, but this is for everybody who really loves God. Sinabi niyo ba yan pa sa Panginoon ngayong araw na ito? Panginoon, I love you so much. Paggising niyo kanina, nagsabi ba kayo na mahal niyo ang Panginoon? Kayo mga young people, sabi kayo ng sabi ng mahal mo siya, pero hindi mo pa nasabing mahal mo ang Panginoon. You are lying. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga ganyang young people. Luke wrote from Rome, or possibly from Caesarea. Luke describes how God's Son entered into human history. Jesus lived as the perfect example of a human. May kanya-kanyang paliwanag yan. Of course, iba yung pagka-present ni Matthew, iba yung pagka-present ni Luke, iba yung pagka-present ni John, iba yung pagka-present ni Mark. But the good thing is, only one person, what they presented, no other than the perfect Savior, Jesus Christ. And after a perfect ministry, He provided a perfect sacrifice for our sins, Jesus Christ. So we could be saved. Luke was a medical doctor and a historian. He put great emphasis or date and details connecting Jesus to events and people in history. Luke give details so we can believe in the reliability of the history of Jesus' life. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid. As I said, kilala natin ang Diyos, hindi hula-hula ang batayan natin. Kaya hindi dapat tayo parang kurot-kurot lamang ang paglilingkod natin sa Panginoon, because we have a perfect foundation in our belief patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, kung meron tayong perfect Bible at meron tayong perfect Savior, kinakailangan, pag gumawa naman tayo ng decision patungkol sa Diyos natin, which meron naman tayong, mga kapatid, matibay na pundasyon. The Bible is the best foundation, basis to make a decision in serving Jesus Christ. Ito na yun eh. Bakit ka pa manghuhula at tsamba-tsamba sa paggawa mo ng desisyon, samantalang meron ka namang siguradong pundasyon? Walang iba kundi salita ng Diyos. Come on, amen? It's time. Panahon na, mga kapatid. Kaya nga, pag gumawa tayo ng decision, it is not based in our emotions, but we must learn to base it
in the very foundation of the Lord Jesus Christ, which is the Bible. Ito na yun eh. Come on, amen. Kaya, alam niyo, salamat sa Panginoon, napakaganda po ang tema natin. Napakaganda ang tema natin. Amen? Kahapon, pinapaliwanag ni Pastor sa amin yung mga parameters ng paggawa ng decision. Lalong-lalo na, mga pastor kami, pag mali ang decision mo, maapektuhan yung pamilya mo, maapektuhan yung mga members. Kaya napakaganda po na meron tayong parameters. Ibig sabihin, meron tayong boundary ng paggawa ng decision. Meron tayong batayan ng paggawa ng decision. Because decision, sabi nga ni Pastor kahapon, is a cutting off the option. Decisions means you must learn to cut off the different options that you are thinking. Kasi, pag gumawa ka ng desisyon, ang dami-dami mong iniisip, ito ba, hindi po pwedeng hindi po pwedeng 5. Kinakailangan, yung ito ba mo, kinakailangan kung 5 man yan, isa lang ang kukunin mo doon. Kasi pag dalawa, anong sabi ni James? James, mga kapatid, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya maraming mga Kristiyano unstable sa kanilang ways, sa kanilang buhay Kristiyano, because they don't yet cut off the options of their many options. Kaya nga alam nyo, sabi ko sa mga anak ko, wala kayong opsyon kundi maglingkod lang sa Diyos. Hindi na kayo pwedeng mag-enroll ng kolehiyo sa labas. Isa lang ang i-enrollan ninyo na nakulehiyo sa buong buhay nyo. And that is the PSS. That is the PSS. Kaya ngayon si Mishak, at his young age, graduate na sa PSS. Eh, sabi ko sa kanya, pag edad mo ng 25, kung meron ka nang nadalang 100 sa grupo mo, kasi area group leader na siya eh. Sige, pwede ka na mag-asawa. O, baka nagtatanong siya, kung wala pa akong edad na 25, naabot ko na yung 100. Kung sa linggo naabot mo, sige, Lunes ikasal kita. Eh, bakit naman gagawa ako ng decision sa buhay ko, prinsipyo, na hindi ko kayang pangatawanan? Pero sigurado yung mong 100 talaga na dala mo, baka kinuha mo sa ibang grupo yun. Ha? walang ganyanan. Halimbawa lang yun, sir. Halimbawa lang. Sige po, dito na po tayo. Tsaka na lang yun. Minamadali nyo eh. Ano pa yun eh? Parang bubot pa yun eh. Huwag madalihin. Kasi nandiyan lang naman sa kapitbahay eh. Nandiyan lang naman eh. Eh bakit ka pa lalayo? Bakit ako lalayo doon sa kay Bilarde? Basta ako dito ako sa CBBC CSI family. Bahala kayo kung may ibang paniniwala kayo. Basta ako, dyan na ako. Isa lang desisyon ko. Mamamatay ako sa CBBC CSI family. At dyan na rin kukuha na mapapangasawa ng mga anak ko. Okay, tama na yan. Okay. Dito po tayo. Decision. Okay, balik po tayo dito. Ito, mas maganda po ito, maka-Diyos ito. Verse number 11, sabi po dito, alam po natin, big sabihin po, pag decision, kinakailangan matutunan mong, ito, tanggalin mo ito, then, pili ka lang ng isa. Pili ka lang ng isa. Pero makinggan niyo po ito. Mahirap at nakakatakot gumawa ng decision pagka ikaw ay hindi spiritual. Pagka hindi ka spiritual, gagawa ka ng decision,
hindi rin spiritual na decision ang kahahantungan mo. Kaya maganda yung preaching na kahapon, Pastor Lowe, ang pundasyon dapat Diyos. Sapagkat pagka gumawa ka na ang pundasyon mo, Diyos, mga kapatid, sigurado yun, spiritual yun. At doong kalalago, sabi nga niya. Kaya ngayon, mga kapatid, alam mo, eto na, yun lang. Pag gumawa ka ng decision, pag-isipan mo, ipanalangin mo, be sure your decision is spiritual. Sapagkat hindi natin alam, bawat decision na gagawin natin, maaapektuhan ka, maapektuhan yung pamilya mo, maapektuhan yung jowa mo, maapektuhan yung members kung pastor ka. Di ba, mga kabataan, jowa mo, maapektado yan eh. Kaya yung iba, di pinayagan naman ng revival. Decision is shifting, sabi nga na pastor, and shaping. Shifting and shaping. Cutting off the options. Kaya, sabi nga natin, huwag padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Sapagkat walang pagsisisi na nasa una, kundi lagi nasa hulihan. Di ba? Pag gumawa ka, maraming ang nag-asawa sa, sinasabi ng mga mag-asawa, sana hindi ito na pangasawa ko. O, di nagsisisi ngayon. Hindi ko lang alam kay Sir Dex kung nagsisisi siya. Iyon, oo. Pero ako, hindi ako nagsisisi para kay Sister Sheila. Hindi ko lang po alam kung nagsisisi siya para sa akin. Now let's go to verse number 11. Amen? Ngayon alam na po natin kung anong ibig sabihin ng decision. Kasi marami pong gumagawa ng decision, hindi naunawa ng decision. Kaya sabi ng ating tema, pag hindi mo naunawan yung ginawa mong decision, automatic, ang kasunod yan, hindi mo rin alam kung paano i-manage. Karambola ngayon ang buhay. Tingnan niyo po itong binasa natin. Sabi ng Bible dito, and it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Alam mo, gagandaan sa Panginoon, hindi po siya namimili ng inaabot niya. Alam niyo nung araw ito mga Samaritan, alam naman po natin yan ng istorya niyan, na meron pong alitan ang mga Samaritans sa mga Jews. Because Samaritans are the half-Jews, mga kapatid. So meron silang alitan yan, hindi sila good term sa mga Hudyo. Pero mga kapatid, ang kagandahan sa Diyos natin, walang pinipili. So habang ang Panginoon, sabi ng Biblia, as he entered into a certain village, pumasok siya doon sa isang village, and then sabi ng Bible dito, there met him 10 men that were lepers. Ano naman po natin na pagka may leprosy ka, ikaw ay hindi pwedeng tumira inside the city, but you are cast out outside the city. Hindi po pwede. So, sabi ng Bible dito, nasumpungan at nakita nila ang Panginoong Kristo habang nag-evangelize siya, umiikot siya, nag-social winning siya, nag-evangelistic meeting siya, and then nakita siya, siguro nakita ng Panginoong Kristo, nakita nila ang Panginoong Kristo, naririnig nila, at parating na ang Panginoon, at ang sabi ng Biblia sa verse number 7:13, ano sabi ng Bible dito? And they lifted up their voice. Sumigaw sila, Jesus, Master, Jesus, Master, have mercy on us. Alam mo, kilala nilang Panginoon. Kilala nilang Panginoon that Jesus is the master of the lives of human being. Kilala nila, mga kapatid, that Jesus is the merciful Savior. Sabi nila, have mercy on us. At narinig ng Panginoon.
At nakita sila ng Panginoon according to verse number 14. And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priest. Na sabi kaagad ng Panginoon sa kanila, sige, pumunta kayo doon sa priest. Sapagkat alam naman po natin na ang priest nung araw, sila lamang ang may authority to declare sa isang lepers, mga kapatid, if you are healed or healed. Sila magsasabi, sige, pwede ka na, magaling ka na. Pero ang kaibahan dito, mga kapatid, sabi ng Biblia dito, as they went, they were cleansed. Habang papunta pa lang sila, mga kapatid, may ginagawa na ang Diyos sa kanila. Gumagaling na at tuluyan po silang gumaling. Yan ang kagandahan sa Diyos natin. With God, nothing shall be impossible. Kaya pinakamagandang batayan natin lagi, mga kapatid, is no other than our Savior, our God. So, ang maganda rito, mga kapatid, maari hindi pa sila nakarating doon sa priest. Sabi ng Biblia, in verse number 15, as they went, they were, 14, they were cleansed. So that in verse number 15, sabi ng Bible dito, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice, sumisigaw siya. At ang sabi ng Biblia, glorified God. Sumisigaw siya. Ikaw nga naman, mga kapatid, hindi natin alam baka ilang taon na ito na may sakit na ketong. Tapos ngayon na hindi nga niya nakadaong palad ang Panginoong Hesukristo. Hindi man lang na-touch ng Panginoong Hesukristo. Unang-una, mga kapatid, hindi po pwedeng makipaghalubilo, mahawakan ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat may sakit siya na ketong. And we don't know kung gaano kakalayo. Maaring malayo ito kasi sumisigaw. Sumisigaw sila. Then of course, narinig ng Panginoon at nakita ng Diyos sa kanila. And on this spot, mga kapatid, they were healed and cleansed. Pero sabi ng Bible dito, itong isa, nung nakita niya yung kanyang sarili, baka nagsisisigaw siya at baka nagtatatalon pa. Nakita niyo yung kanyang sarili, malinis na. Wala nang ketong. Magaling na siya. So sa halip na dumiretso doon sa priest, mga kapatid, sabi ni Biblia, turn back, and with a loud voice, glorified God. He's not whispering, but with a loud voice, glorified God. And fell down in verse number 16 on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Imagine, mga kapatid, yung inaasahan ng Diyos na hindi gagawa nito, yung pa yung gumawa nito. It might be, mga kapatid, yung sila ang ini-expect ng Diyos na bumalik sa Kanya, sapagkat hindi po sila yung hindi Samaritan, pero itong nag-iisang Samaritan, mga kapatid, turn back, fell down, and glorified God with a loud voice to the Lord Jesus Christ. What a decision! And he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Di ba 10 itong gumaling? But where are the 9? Nasaan yung 9? Andun, tulog sila. Nalala ko tuloy. Ang dami-dami nagfo-forward dito. Full time. Pagbalik sa kanya-kanyang simbahan, wala na.
Kaya alam niyo, ganda ng tanong ng Diyos, where are the 9? Where are the 9? Na paano tayo gagawa ng decision sa buhay natin? Be sure, if you are going to make a decision, and after you made it, be sure that your decision is spiritual. Number 1, tingnan niyo kung gaano ka-spiritual tong decision tong taong ito. He made a decision, a very spiritual decision, because he made a decision by faith. He made a decision by faith. Always learn to make a decision by faith in your life. Come on, amen? By faith. Akalain mo, sabi ng Biblia dito, mga kapatid, Panginoong Jesus, have mercy on us. Master, have mercy on us. That's by faith. That's by faith. Again, mga kapatid, according to the law, lepers were not allowed in the city, but were depend on charity outside the gate. According to Leviticus chapter 13, verses 45 to 46, Numbers chapter 5, verses 1 to 4. If a leper thought his leprosy had gone away, he was supposed to present himself to the priest, who could declare him clean. According to Leviticus chapter 14, Jesus sent the 10 lepers to the priest before they were healed, and they went, but they responded by faith. And Jesus healed them on the way. Kapatid, siguro, alam nyo, lagi natin naririnig, what is faith? Come on, amen? In Hebrews chapter 11, verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. What is faith? Faith means persuasion. Matibay na paniniwala, credence, yung tiwala natin, the truthfulness of God, the reliance, the assurance, the constancy, the conviction. Sabi nga natin, faith is believing God based on His Word. Faith is believing God based on His Word. Faith is trusting God based on His Word. Pagtitiwala sa Diyos base sa salita ng Diyos. That's faith. Amen? That is faith. Akalain mo nung tumawag itong 10 lepers na ito, sabi nila, Master, Jesus, Master, have mercy on us. Kapatid, anong puhunan tong 10 ito? Faith. Faith. Yung nagtitiwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Pero ang kagandahan yung pagtitiwala natin, bagamat hindi natin makikita sa ating literal na mata. Pero mga kapatid, nakikita natin ayon sa pagtitiwala natin na salita ng Diyos. That is by faith. So these 10 lepers made a decision na sila'y pagagalingin ng Diyos by faith. By faith. And if you are going to make a decision by faith, that is spiritual. Kapatid, kaya maraming napapahamak na mga Kristiyano, kapatid, sapagkat most of our decisions we made is not spiritual. Kung hindi ka makakagawa at gagawa ng spiritual na decision mo, you are making a carnal decision. And a carnal decision will bring you to destruction. Kaya nga napakarami mga napapahamak na Kristiyano sapagkat karamihan na ginagawa natin na decision sa buhay natin o mga decision sa buhay natin is a carnal decisions. Kaya nga pinakamaganda, pag gumawa ka ng decision sa buhay mo, you must learn to go back to the Word of God, consult the men of God, kneel down and pray and talk to God.
listening, preaching first. Please don't make a decision apart from God. You will destroy your life. It will destroy your future. Way back 1995, 1996, sabi ko sa Panginoon, hindi na ako magsusundalo, magsusuko ako ng buhay. Hindi natanggap sa sundalo, hindi naman sa height ko kasi nung araw pwede pa to. Pwede to. Basta may pleasing personality ka lang. At salamat sa Diyos, 29 years, 30 years, ito pa rin ako. Kapag nakinig ako. Sabi ko, hindi na ako tutuloy niyan, dito na ako sa ministry. Kung hindi ka man spiritual, makinig ka sa mga spiritual bago ka gumawa ng desisyon. Alam mo, pag you're going to make a decision by faith, meron kang assurance. Because faith is assurance. Word of God is our assurance. Come on, amen. Mahirap tsamba-tsamba. Kaya ang kagandahan sa atin tayo mga Kristiyano, may assurance tayo, 100%. Alam naman natin mga kapatid, kahit po yung mga forefathers natin, like in the book of Hebrews, come on, amen? In the book of Hebrews, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Now, Hebrews 10:38, now the just shall live by faith. Hebrews 11:4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. That's faith, amen. Paano nag-offer si Abel? By faith. Hebrews 11:5, by faith, Enoch, once translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. So you cannot please God by your decision if not based by faith. Alam mo, kaya pinakamaganda, pag gumawa ka ng decision sa buhay mo, yung nalulugod ang Diyos, yung napiplease ang Diyos. Di baling hindi mo ma-please si nanay mo, hindi mo ma-please si tatay mo, hindi mo ma-please yung kaibigan mo. Pero ang mahalaga, yung napiplease natin ang Diyos sa bawat decisions na ginagawa natin sa buong buhay natin. Katulad ngayon, kung alam mong tinatawag ka ng Diyos at maaring hindi maintindihan, maunawaan ng tatay mo, ng magulang mo, but let us learn to make a decision firmly that God please your decision. Your decision that can please God. Alam niyo, nung ako'y gumawa ng decision na isuko yung buhay ko sa Panginoon 30 years ago, sabi ng tatay ko, may pera ba dyan? Hindi ko na sinagot kasi hindi rin niya maintindihan yung sagot ko. Mga pagkatapos ng ilang taon, sabi niya, kunin mo nga yung ading mo, yung nagsundalo. Sige, kinuha ko. Sabi ko, at saka, alam nyo, hindi po ako uwi ng uwi. In my 10 years na full-time dito, 2 beses lang ako umuwi. Tingnan nyo yung mga uwi ng uwi dito. Tuluyan silang umuwi. Wrong decision. Alam mo, punan ko lang noon mga kapatid, luhod lang. Meron akong paalam noon, di ko makalimutan. Namatay po yung lolo yata namin. Sabi ni Pastor,
Sir, pwede bang umuwi? Kasi namatay si, lolo. Sabi niya, kaya mo bang buhayin? Sabi ko, wrong decision. Panalangin lang, panalangin. Isang araw sabi ng tatay ko, kunin mo nga si Raquel. Ipasok mo sa trabaho. May mapapasukan ba? Meron po. Pagkuha ko kay Raquel, full time ka na ha. Galit na naman, totoo po ito, kinakwento ko sa inyo. Naggalit na naman tatay ko. Sabi ko, tatanong kayo kung gustong magkatrabaho sa akin. Ito po, trabaho ito eh. Alam niyo po, hanggang sa humupa, yung galit ng tatay ko, kasi sabi niya sa akin, kinan mo dahil sa nga bukol nga nuwang. Sa Greek word ay kinain ko raw yung buong kalabaw. Pinabayaan ko lang. Alam nyo ngayon, pag umuwi ako, binibigyan ko ng konting cash lang. Ngayon, natutuwa na siya sa kalagayan ko. Anong puhunan ko? By faith. By faith. But without faith, it is impossible to please Him. Kapatid, pag gumawa ka ng decision, kahit hindi mo ma-please ang iba, basta ma-please mo ang Diyos. And that is by faith. Hebrews 11:7. By faith, Noah, warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Kaya nga sabi ng Diyos dito, tinan nyo ha, nung gumaling siya, bumalik itong isa, anong sabi ng Diyos sa verse number 19? And He said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Thy faith. Anong puhunan nito? 10 sila, pero siya na nag-iisa, bumalik sa Panginoon at nagpapasalamat. Talagang loud voice, nagsisigaw siya, Panginoon, thank you, Panginoon. At Samaritan ito. Alam niya na hindi siya good term sa Panginoon. Pero anong sabi niya? Kasi alam niya Samaritan siya. Kahit hindi ako good term sa Diyos, pero pinagaling ako ng Diyos, bumalik ako sa Panginoon at magpapasalamat ako sa Kanya. At nakita ng Diyos yung decision niya. They are 10. But He don't care kung mag-isa lamang siya. 10 sila, pero wala siyang pakialam kung 9 sila at nag-iisa siya, basta tama yung ginawa niya, bumalik sa Diyos. Kahit hindi kumampi o sumang-ayon sa Kanya, yung 9 sa ginawa niyang decision, basta alam niya, yung ginawa niyang decision is based on what the Lord Jesus Christ did on him. Bay, siraulo ka ba naman pagkat pinagaling ka na nga, di ka pa magpapasalamat? Makinig kayo. Sino dito ang nagsasabing totoong ligtas na hindi ka naglilingkod sa Diyos? Sino ang nagsasabi dito na totoong ligtas pero wala kang malinaw na commitment sa Diyos? You are in a wrong decision. Kaya nga pag gumawa tayo ng decision, huwag mong bilangin kung ilan kayo. Wala akong pakialam kung hindi nyo gusto yung decision ko. Kaya kanina sa akin yun. Sabi ko sa mga anak ko, hindi nyo kailangan mag-aral pa ng ibang kolehiyo. Dito lang kayo sa PSS. Sa akin yun. Decision ko yun. Ngayon, kung ayaw yung ginagawa ko, kayo mga ibang pastor na galing dito, huwag nyo akong gawing masama. Baka yung sayo mas masama.
Alam niyo, nung sinarado po yung school sa atin, sabi ng taga-DepEd, pinuntahan ko sa church, i-transfer mo muna yung mga anak mo dyan sa Fort Bonifacio. Sabi ko, hindi po. Hindi po. Wala akong kaisipan na ganyan. Hihintayin ko na lamang po kung magkakaroon. Kung hindi man, walang problema. Hindi para namang matuto nila, makita nila kung anong kalagayan nila. Sabi ko, hindi po. Sa'yo yun. Sa akin, hindi. Walang na pasasakop ako sa decision yan, hindi. No way. Kaya nung nagsarado yung school natin doon, hinintay ko ang PSS. Sabi ko, Misak, mag-enroll ka na dyan. Negong, mag-enroll ka na dyan. At si Belte, kahit bagsak-bagsak, nandyan lang ang PSS. Mahuhubog din yan. Eh kung mag-graduate man yan at the age of 40, no problem. Mga kapatid, Hebrews 11:8, by faith Abraham, come on. 11:17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that received the promises, offered up his only begotten son. Marami pa dyan. 11:20, by faith Isaac. 11:21, by faith Jacob. 11:22, by faith Joseph. 11:23, by faith Moses. 11:29, by faith they passed through the Red Sea. By faith. 11:30, by faith the walls of Jericho fell down. Anong puhunan nila? By faith. Anong puhunan ng simbang ito? By faith. Anong puhunan? Bakit nakapagpatayo tayo, CSI, ng malaking covered court sa Tarlac? By faith. Bakit napakarami mga missions na ngayon ng CPBC, CSI? By faith. By faith, the harlot perish not. By faith, and this all, having obtained a good report through faith. Chapter 12, verse number 2, Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Kaya mga kapatid, pag gumawa tayo ng decision natin sa buhay natin, siguraduhin natin na by faith. Come on, amen. By faith. Faith is the victory. Come on, amen. Faith is the victory. Inawit natin kanina, napakaganda, pananampalataya. Mahirap gumawa ng decision, mga kapatid, na hindi spiritual na decision. Dadalhin ka sa distraction. Imagine, they are 10 that are healed and cleansed by the Lord Jesus Christ, but only one. Come on, amen? Only one. 10 sila, but only one. Only one. Turn back. At nagsabi sa Panginoon, Panginoon, ilulugod kita. Pero, alam nyo, hindi sinagot ng Diyos siya. Kundi ang sabi ng Panginoon, nasaan yung siyam? Alam nyo ba na dami na pong nag-forward dito? Pero pagkatapos mag-forward, parang sa amin din, ang dami, suko ako ng buhay. Suko ako ng buhay. Ako rin po. Sige, pagkatapos, sabi ni Pastor, sige, pagkatapos, kausapin niyo yung mga pastor niyo, mag-report kayo kung saan kayo miyembro. Pagdating sa Baguio, wala na sila. So, ang tanong natin, where are the 10? Where are the 9? Come on, amen? Madali na naman intindihin ito, di ba? 10 pinagaling, isa lang bumalik. Pero yung isa, anong puhunan niya? Bakit bumalik? By faith. By faith.
Tingnan niyo mga kapatid. Ano ang nilalaman? Pangalawa, nung siya'y nagdesisyon na bumalik, mga kapatid, ano ang nilalaman ng kanyang pagbalik sa Panginoon? Ibig sabihin, hindi siya gumawa ng isang desisyon na basta desisyon lamang, kundi alam niya kung paano i-handle, i-manage yung pagbalik niya sa Diyos. Alam niyo, pagbalik niya, anong ginawa niya? Let's see the verse. Ano sabi niya? He turned back with a loud voice, glorify God. Come on, amen. Kapatid, makinig kayo. Huwag tayong gagawa ng decision sa buhay natin na hindi natin nalulugod ang Diyos. Come on, amen? Hindi natin nalulugod ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, 1 Corinthians 10:31, whatsoever therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen! Do all to the glory of God. Hindi yung pagbalik niya sa Panginoon ay wala na siyang gagawin, hindi. Pagbalik niya sa Panginoon, kahit mag-isa lang siya, ano sabi niya? Panginoon, lulugurin kita. He glorified God. Kaya nga dapat sa bawat decision o mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin, araw-araw, tinan nyo, ano sabi ng Bible dito? Whether therefore ye eat, sapagkat kumakain tayo araw-araw, or drink, umiinom tayo araw-araw, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Alam niyo, sa totoo lang, kayo minsan napapahamak ang gawain, maging sa kainan, hindi natin nalulugod ang Diyos. Bakit? Sapagkat kumakain tayo kontra sa ating mga kalusugan, para kaya pagka, mamaya-maya, ayun, pilay na tayo. Ako medyo may pilay din, pero hindi ko pinapalata. Sabi na Biblia, Paul said, for I speak to Gentiles, to you Gentiles, sabi na Biblia, as inasmuch I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. What's the meaning of the word magnify? Glorify. Glorify. Yung siyam, hindi man lang naisip na bumalik at purihin ang Diyos. Come on, amen? It means, hindi nila inisip na ibigay sa Diyos yung credit na ginawa sa kanila. Alam niyo, pinakamaganda mga kapatid, hindi po natin kayang suklihan ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin. Pero lahat yan mga kapatid, the moment that we're saved, we're healed, we're cleansed, binura na ng Diyos yung ating mga kasalanan, wala na tayong record sa Diyos ni isang kapiranggot na bahid ng kasalanan sa mata ng Diyos nung tinanggap natin siya. We're healed, we're cleansed, we're forgiven. Pero ano naman in return, mga kapatid, na dapat natin gawin? We must learn to make a decision, turn back, and glorify God. Kaya kayo mga wala pang decision na maglingkod sa Diyos, this is now the best time to make a decision na sasabihin natin, I will now turn back and glorify Him. And glorify Him. And I tell you, ladies and gentlemen, that's the best decision na gagawin mo ngayon, ngayong 2025. May paninindigan ito. Amen? Wala siyang pakialam kung wala siyang kasama. Bastang alam niya, pinagaling siya ng Diyos. Ha? Ayaw niyong sumama? I don't care.
Basta ako babalik ako sa Panginoon at magsasabi ako sa Kanya, Panginoon, thank you so much. I will glorify Him. And the Samaritan lepers was healed and cleansed and turned back and glorified Jesus. Wala siyang pakialam kung may kasama siya wala. That's decision. Baka ngayon tinatawag ka ng Diyos. Kaso nag-aaral pa ako. Ayan ang sinasabi ko. Ang paggawa mo ng decision, base sa pag-aaral mo. Pero kung gumawa ka ng decision, base sa ginawa ni Kristo sa iyo, isipin niyo ito mga kapatid, what if kung walang decision ng Diyos na ibigay ang kanyang buktong na anak to came down on this earth 2,000 years ago, and the Lord Jesus Christ decided to came on this earth, and He came on this earth, mga kapatid, and went on the cross of Calvary. He was crucified, died, buried, and rose again for you and for me. I can tell you this morning, that's the best decision na ginawa ng Diyos para sa akin, para sa atin, upang tayo ay iligtas sa apoy ng impyerno. Kaya ngayon taman, tayo mga naligtas, what is now your decision? Tayo mga naligtas naman, tayo mga niligtas naman kapatid, what is now your decision? Are you going to decide this morning? Sasabihin natin, wala akong pakialam kung wala akong kasama. Basta ako babalik ako sa Panginoon, and I will glorify Him. Kasi hindi pumayag si mami ko eh. Iyan ang problema mo, mama's boy ka. Kaya kayo mga mama's boy dito, pinakamagandang gawin nyo, gumawa kayo ngayon ng desisyon. Babalik ako sa Panginoon at pupuruhin ko ang Diyos. Wala namang problema kung mama's boy ka, pero siguraduhin mo lang na yung mama mo spiritual. Sabi ng Biblia, kapatid, makinig kayo. Pagkatapos, nagsisisigaw siya, hindi siya nahiya. Kasunod, nagpapasalamat siya. Di ba napakasimple lang? Ano sabi ng Biblia? He turned back with a loud voice, glorified God, and fell down on his face. Hindi siya nahihiya. At his feet, lumuluhod siya, hindi siya nahihiya. At ang sabi niya, giving him thanks. And he was a Samaritan. Wala siyang pakialam. Ano masasabi sa akin ng Diyos? Alam ko, hindi kami good term sa Panginoon. Pero meron akong ebidensya na may ginawa ang Diyos sa akin. Wala akong pakialam kung hindi sumama yung siyam, basta i-glorify ko ang Diyos. Wala akong pakialam kung mag-isa lang ako, basta pasasalamatan ko ang Diyos. Come on, amen! Mga kapatid, panahon naman na para matuto tayong gumawa ng decision. At pag gumawa tayo ng decision, mga kapatid, we must know how to manage it. Katulad nito, hindi siya bumalik sa Panginoon na nakatunganga lang. Hindi. Ano sabi niya? I will glorify Him. And this man, he glorified God. And thank God. Nagpapasalamat sa Diyos na siya ay pinagaling, na siya ay nilinis. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, alam niyo ba sabi ng Biblia, kung tutuusin, napakarami nating dapat pasalamatan sa Diyos.
Kaya nga sabi ng Diyos in Colossians 3:17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving Him thanks to God and the Father by Him. Hebrews 13:15, by Him, therefore, let us offer the sacrifice and praise to God continually. That is the fruit to His name. 1 Thessalonians 5:18, alam na alam natin ito. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kapatid, hindi natin pinag-uusapan dito kung ilan kayo. Ang mahalagang makita natin ngayon, may ginawa ba ang Diyos sa atin? At kung may ginawa naman na nakita natin, na may ginawa ang Diyos na malinaw sa ating mga sarili, tayo iniligtas sa apoy ng impyerno, tayo ay nilinis, binura niya yung ating kasalanan, and now we don't have any record a single sin in the sight of God. Because we're forgiven. Burato na lahat. Malinaw yan ang ginawa ng Diyos. At kung nakita mo na yan ang ginawa ng Diyos, bakit hindi natin kayang we turn back to God and glorified Him? At magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po. At ngayon maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Kung hindi mo man ibibigay yung buhay mo, magkaroon ka ng ministry, i-commit mo yung, mag-commit ka ng isang ministry dito, paraan mo yan na i-glorify ang Diyos, pasalamatan ng Diyos, sapagkat malinaw naman, hindi mo naman kayang i-deny yung ginawa ng Diyos sa iyo. Katulad na nag-iisang ito. At saka pagka gumawa ka ng desisyon, pag spiritual, makinig kayo, hindi ka nahihiya kahit sino. At kaya mo yung pangatawanan, kahit tatawanan ka. Sa iba maari ka tawa-tawa, pero sa Diyos, kung yan ay base sa salita ng Diyos, that is pleasing to Him. And why ashamed? Bakit ako nahihiya sa decision kung alam kong Diyos ang napiplace? I decided to surrender my life 30 years ago, 29 years ago. Hindi naman ako nakakaya ngayon. Kung hindi ako nag-decision, nasaan kaya yung mga anak ko? Hindi makakakanta sa lugar na ito. Baka si Meshach nasa jowa niya ngayon. Pero salamat, si Meshach kumakanta sa Panginoon. Because 30 years ago, nag-decide ako, Panginoon, ito na yung buhay ko sa iyo. Galit ang mga magulang ko. Hindi pleasing sa kanila. Pero alam ko, pleasing sa Diyos. And I turned my back, glorified Him, thanking Him, katulad na nag-iisang ito. Makinig kayo. Saan kayo ngayon dito sa dalawang grupo? Isa ba kayo ngayon sa hinahanap ng Diyos? Where are the 9? Where are the 9? Where are the 9? Diba? Tinanong ng Panginoon, nasaan yung 9? Diba 10 kayo? Where are the 9? Pero yung isa, hindi man pleasing sa inyo. Alam ko hindi nakakatuwa sa inyo. Basta ako, sabi niya, gumaling ako. Gumaling ka ba? Ha? Mga kapatid, kung gagawa tayo ng decision, ayon sa Panginoon, marami pong magbe-benefit. Hindi po masisira.
o mapapahamak. Ha? Kaya maging maingat, huwag bugso ng damdamin, kundi bugso ng ating pananampalatayang subok na ni Abraham, subok na ni Moses, subok na ni Abel, subok na ni Jacob, subok na ni Isaac, subok na ni Joseph, subok na ni Paul. Ikaw susubukan mo pa lang eh. Ito subok na. Now what's your decision? Tumayo po tayo. Great message. Let's come to the altar. Let's talk to God. Let's make up our mind. Make a decision. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po, Panginoon, kay Pastor RJ. Thank you, O God, for this great message, O God. Help us always to be determined with the decisions that we are making. Bless your people as they make their decisions, O God. In Jesus' name, amen. All right, everybody can shout a loud amen for that great message, amen. Decisions, decisions. I don't know what you've learned from that message, but one thing we should be reminded about that message, brethren, make a difference. You've got to decide to make a difference. See, you understand what's in that message this morning? Okay. Now think about the one who went back to Jesus. He made a decision that it's not gonna be like the 9. He made a difference. Yeah. There are two groups of people right there, 9 and the 1. And both of them made a decision. So, one
we always have the saying that majority always win. But this time, no. The minority wins. Because the minority made the difference. Made a decision that he will make a difference. Alam niyo kung saan tayo napapasama, mga kapatid? Sa agos ng karamihan. Many people, even Christians today, they go with the crowd. But this one made a decision that I'm not gonna go with the crowd. I'll make a difference. I'll make a difference. That should be your prayer today. This morning, I'm gonna make a difference. I'm not gonna go with the crowd. Kahit na marami sila, bayaan ko sila marami. Even when I am alone, I'll choose to serve God. Yeah, even when I'm alone, even no one join me, the song says. Still I will. That's it. What a good example, mga kapatid. You know, there are so many stories in the Bible that you can read, study, and get some ideas how to live the Christian life, how to live this life, you know, how to serve the Lord. So this one here is a good one. So yan ang maganda mga makikita natin kung paano sila, sinasabi ko kahapon sa lecture ko sa mga pastors. Okay, get some illustrations in the Bible and real story. The real stories that's happening in the lives of many people today can be an illustration for you. Yeah. So maganda ho yun. Magandang ilustrasyon yun sa buhay natin ngayon. That's a good one. Amen? Great message this morning.